ganun talaga. Ano natira? Simoy Pasko na talaga. At tuloy na po ang pagpapataw naman. Medyo ito pahirap. 12% VAT sa toll simula po sa October 1. Pero halos isang buwan bago ito ipatupad, pinagtatalunan pa rin kung magkano ang ipapataw na halaga. Panukala po ng mga toll operator, i-round off na lang sa 50 centavos ang idaragdag para hindi magkaroon ng butal. Halimbawa, sa ngayon 23 pesos ang toll mula Alabang hanggang Calamba exit. Kung may VAT na po yan, magiging 25 pesos and 76 centavos. Pero kung susundin ang panukala, 26 pesos ang sisingilin. Kung mas mababa naman sa 50 centavos ang butal, round down ang gagawin. Pero pag-uusapan pa raw ng Toll Regulatory Board ang panukala. Pero ang ilang consumer at transport groups hindi masaya sa panukala. Patuloy pa rin daw nila nga hihilingin sa Pangulo na ipawalang visa ito. Pero kung hindi maaari daw silang maglunsad ng welga, hindi rin daw kasi biro ang magiging epekto ng pagtaas ng toll sa presyo ng bilihin. Sa mga misis naman po dyan, ako, heto naman, may good news ako, ha? Nagpatupad na ho ng rollback sa Liquefied Petroleum Gas o LPG ang LPG Marketers Association. Epektibo, alas 12:01 kanina, piso kada kilo ang kanilang naging bawas presyo. Ibig sabihin, 11 pesos ang magiging rollback sa 11 kilograms na tangke ng LPG. Ayon po kay LPGMA President Arnel P., yan ay bunsod pa rin ng pagbaba ng contract price sa world market. Huwag na sanang tumaas pa. Makakabili na yun ng dalawang tali ng talbos ng mga. Mas mahabang lutuan ito. Kaya pandagdag dun sa taas presyo na sardina. Sa ibang balita naman, sa kabila ng balitang may bagong strain ng bird flu sa Asia, ayon sa DOH, nananatili pa rin bird flu free ang bansa mula pa noong 2003. Pero patuloy pa raw ang monitoring ng Health Department sa bagong strain na H5N1 virus mula sa Vietnam at China. May mga nakaset up pa rin thermal scanners sa mga airport para madaling ma-detect ang mga pasaherong di normal ang temperatura na isa sa mga indikasyon ng pagkakaroon ng bird flu. Sa ngayon, patuloy na sinusuri ng World Health Organization ang bagong strain ng bird flu virus. Umabot na kasi sa mahigit 500 ang mga taong dinapuan ng sakit habang 61% o mahigit 300 ang iniulat na namatay. Kaya naman binabantayan na rin yun ang mga kalapit nating bansa gaya ng China at Vietnam. Droplet po yung transmission. Ibig sabihin, yung bahin. Alam nyo, binabahin din yung manok. So, doon ho kayo pwedeng mahawa. So, sa pag-aalaga ho ng manok, maaaring makuha ito. Nagbabantay tayo kasi kung may mahawa utang tao, baka hindi lang animal to human, baka magkaroon na ng person-to-person transmission na wag naman sana po mangyari. Pagpapanatag naman ng Department of Agriculture, ligtas pa rin sa bird flu ang mga manok na nabibili sa merkado. Kaya naman 24 oras pa rin nakabantay ang mga quarantine officials sa mga pantalan sa pagpasok ng mga produktong tinamaan ng naturang sakit. Hindi rin muna binibigyan ng import permit ang mga bansang tinamaan ng bird flu. Hindi rin daw nag-aangkat ng manok ang Pilipinas sa mga nasabing bansa, kundi sa Amerika at Canada lamang. Okay din naman yung Pilipinas kung tutuusin dahil miski nung H1N1 pa lang, di ba? Talagang napanatili natin na naging bird flu free tayo. Sana magtuloy-tuloy dito. Hindi lang bird flu, pati SARS nga, di ba? Hindi naman nakapasok sa atin. So let's just hope na they will continue to be vigilant. Yung mga pumapasok dito. Alam mo yung mga pumupunta sa mga ganyan, yung mga bird sanctuary. Dapat, at alam mo sa may airport, sa NAIA, merong malapit na ganyan. Oo, mga migratory. Nagdadaan din sila doon. Oo, meron din mga migratory bird doon. Check din ang mga temperatura nila. Isa ginagala. Ang bahin nila hindi umaabot. Ginagana. Oo nga daw, malayo doon sa tao. Ay, nako. Sabi mo kung bumabahing ang manok, bumabahing ang manok. Ayan. Hindi pa ako nakakita. Isa pa. Aso na kayo. Ganyan. Kaya talaga, ganun. Parang aso lang. Basta ingat-ingat sa bayan. Actually, kahit sa bahin ng tao, ingat. Oo, tama. Lagyan mo ng mask Transfer ng virus. Lagyan mo ng mask ng Cute manok. no, naliliit to. Walang sabitan yan. Palong, Mare. Palong. Samantala, ito na, pasadahan naman natin ang mga aksyong balita sa umagang ito sa ating Ronda Report. Kilo-kilong pinaghihinalaang karneng botsa ang nasamsam ng mga otoridad sa Divisoria, Maynila kaninang madaling araw. Yan po ang Ronda Report ni Salima Refran. Salima. Kaya kalahating tonelada ng karneng botsa ang nasa bata mga operatiba ng Manila Veterinary Inspection Board sa Divisoria sa Maynila kanina madaling araw. Ayon sa isang tip, 2 pedicab na may lula ng 800 kilo ng double dead meat ang ibabagsak sa Divisoria. Pero 4 na sako lamang ang natagpuan ng mga operatiba sa may Riles sa Recto.
Pinaniniwala ang nakuha pang itakas sa mga kawatan ang may 300 kilong karne. Wala ding nahuli sa mga ito. Kaya babala ng mga otoridad, kilatisin at lubos na suriin ang mga bibilhing karne. Pinag-iingat rin ng publiko sa posibleng pagdami ng karneng botsa sa merkado dahil sa maraming nangangamatay na alagang hayop ngayong tag-ulan. Ugaliin rin daw i-check ang meat inspection certificate at siguruhin sa mapagkakatiwala ang tindera laging bumibili. Rhea? Alright, maraming salamat. Salima Refran. Balitang sports naman tayo, sunod-sunod na ang mga appointment ni El Dinamito Juan Manuel Marquez sa kanyang pagdating sa bansa para sa Manila leg ng Pacquiao Marquez 3 World Press Tour. Kahapon nga agad siyang itungo sa courtesy call kay Manila Mayor Alfredo Lim at sa press conference doon inamin ni Marquez na ininom niya ang kanyang ihi sa isang video na lumabas sa internet. Bahagi daw ito ng paghahanda niya sa laban nila ni Floyd Mayweather Jr. noon. It's a great medicine for me. It's a great vitamin. The most important is sheep. Is sheep. No pay nothing. It's sheep. Well, kanya-kanya yan. Ngayon pong araw, inaasahang pupunta naman ang WBO at WBA lightweight champion. Yan, sa courtesy call sa Mexican ambassador at mag-dinner mamayang gabi kasama ang pamunuan ng Solar Sports. Sa Sabado gaganapin ang World Press Tour sa Quirino Grandstand. Ito po yung unang pagkakataong kasama ang Maynila sa press tour ng laban ni pambansang kamaong Manny Pacquiao. Dapat naman talaga sinasama tayo. Oo nga, first time nga. So, ano yung serve nila na drinks mamaya sa dinner? Oh no, Quirino galing! Di, pero matagal ng paniniwala yan. If I'm not mistaken, sa China. Sa China pa, yes, meron talagang umiinom niyan. Even sa atin, may mga nakausap ako, iniinom na ihi nila. Pero alam mo, may mga Halo ba yung soda? Survival na May yun. ano? May mga nagsasabi syempre ng doktor, no, na syempre hindi ito Kasi waste siya. Pag nilabas na ng katawan, hindi na kailangan ng katawan. Parang ganon. Tinadyak ka yun, di ba? Kasi may puro bacteria yun. Yes. So, siguro, kung doon ang paniniwala niya, damihan niya ang pag-inom bago sa laban nila ni Manny. At mahirap na kalaban si Manny. At ito, kung busy si Juan Ma sa kanyang mga appointment, busy rin naman si pound for pound king Manny Pacquiao sa kanyang training. Dibdiba na pag-iensayo ni Manny sa ika-4 na araw ng kanyang gym training. Ngunit ayon sa kanyang coach na si Buboy Fernandez, light o nasa conditioning stage pa lang daw ito ng training ni pambansang kamao. Hindi daw kasi maaaring biglayin si Pacman dahil medyo matagal siyang napahinga sa pagbaboxing at inabot din ng 12 rounds sa kanyang huling laban kay Sugar Shane Mosley. Pinag-aaralan pa rin or na rin ang gusto ng Team Pacquiao ang mga kahinaan at galaw ng kalaban. At dahil sa kontrobersyal na mga laban nila noon ni Marquez, mukhang mas may mabigat pang dahilan si Manny sa kanyang puspusang pag-iensayo. Gusto kong maipakain yung mga sinasabi niya. Ito yung gusto niya mag-rematch kami. So, pagbigyan natin. Dahil talagang gustong-gusto niya. Noon pa siya sumisigaw. Pagbigyan. Naasahan ng mga sasabak sa alay lakad ni Governor Vilma Santos sa Batangas, si Pacman alas 6:30 ngayong umaga. If I'm not mistaken, baka pupunta yata doon si Kuya Lar ba? Kuya Lar will be there. Samantala sa ibang balita, personal nang umapila kay Vice President Jojo Marbinay si Jenny Rivera, ang kapatid ng isa sa mga OFW na nagtatrabaho sa kamag-anak ng nabatalsik na Libyan leader na si Muammar Gaddafi. Isa si Diana Gil sa 4 na kasambahay ng pamangkin ni Gaddafi na matagal na raw gustong umuwi sa Pilipinas. Nahihirapan daw mga taga-Department of Foreign Affairs na matuntun sila. Ilang beses na rin daw kasi tinawagan ng mga taga-DFA ang 4 pero hindi sila nagkakausap. At ngayong nasa transition phase ang Libya, hindi rin naman matukoy ng DFA kung sino ba ang dapat kausapin tungkol sa lagay ng 4 na Pilipina. Kung tinatago, paano mo makakausap? Bawal daw may mga gwardiya nakabantay sa kanila. Tsaka parang delikado kapag babae ka na sa paligid ka ni Gaddafi kasi naglalabasan na yung mga storya ngayon na yung milisya niya pala puro babae. Yun ang gusto niya eh. Tapos, of course, nare-rape. Kaya, delikado, ano talaga, ang sama talaga. Ang sama. May dahilan para mangamba. Yes. Samantalang dating First Gentleman Mike Arroyo, inalis na po sa Immigration Watch List ng Department of Justice. Sa isang sulat ng Senate Blue Ribbon Committee sa tanggapan ni Justice Secretary Laila De Lima, ipinaalam daw sa kanyang hindi na iimbitahan pa ang dating First Gentleman sa pagdinig ng Senado ukol sa kontrobersyal na pagbebenta ng mga second-hand shoppers sa PNP. Ano nangyari? Bakit?
Parang, Hindi na naman siya kailangan sa hearing. he's too sick. Baka he's too sick.